Good morning, good day, church day, Lord day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong magsishare sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, dagat. Ano ba ito sa Biblia? Ating pong aalamin yan. Meron tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo po yung manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakalob niyo sa amin sa bawat isa sa amin. Hindi po kami magsasabong magpasalamat, Diyos Ama. Sa muli na naman po pagdilat ng aming mga mata ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin sa aming sarili, pamilya, trabaho, at kaawaan niyo po kami. Diyos Ama, kung kami pong nagkukulang po sa inyo. Papasukin niyo po sa amin ang iyong presensya. Upang sa ganun po, ilubos namin maunawaan, maintindihan ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Ang ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating pong topic, dagat. Ano ba ito sa Biblia? Akin na pong babasahin ng talata ay nasa Santiago chapter 1 verse 2 to 8. Verse 2. Mga kapatid, mag-alak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. 3. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. 4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. 5. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. 6. Subalit, ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. 7. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong 8. Pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Amen. Brother and sister, napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata, kung tayo naman ay dumaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok at kapag ito ay ating mga nalampasan, ay lalo pong tumatatag ang ating pananampalataya sa anumang klaseng pagsubok na ating dinaranas. Pinagtitibay po sa nabasa natin sa talata na huwag po tayong maging pabago-bago ng isip kung ano man po ang ating mga kagustuhan sa buhay, kahilingan sa ating Diyos amang nasa langit. Huwag po tayong maging pabago-bago ng isip, sapagkat ang taong pabago-bago ng isip ay parang alon sa dagat na itinatangay ng hangin. Hindi po niya makakantam ang kanyang minimithi, kahilingan, kagustuhan sa buhay, sapagkat sa pabago-bago po ng kanyang isip. Ayan po ang pinagtitibay sa nabasa nating talata. Huwag po tayong maging pabago-bago ng isip,
sapagkat hindi po natin makakantam kung ano po ang ating ninanais. Tayo manalig, manampalataya, magtiwala sa ating Diyos amang nasa langit upang sa ganoon po ay makantam natin ang ating mga kahilingan. Brother and sister, wag na wag po tayo maging pabago-bago ng isip. Kailangan wag po tayong mag-alinlangan kung ano man po ang ating ninanais. Ayan po ang nilalaman ng ating talata na nabasa mula sa Biblia, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Tapos sana ay huwag tayong manawang makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan upang sa ganun po magkaroon tayo ng kaalaman, gabay, at control dito sa sanlibutan, brother and sister. Magtatapos na po yung ating topic, tayo pong manalangin muli. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po. Nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at spiritual. Maraming salamat po. Ang ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Brother and sister, lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless.